Yan. So today, ang i-discuss ko naman sa inyo is the midterm lab 1 and lab 2. So, umiikot dito yung function, loops, and the conditional, yung lesson na tong tatlo. So for the problem 1, even and odd counter. So dito sa problem 1, mag-i-input si user ng number. Ayan, ito yung task niya. Write a program that asks the user to enter 5 numbers daw. Mag-i-enter si user ng 5 number and i-use daw natin yung function na check, even, add function to determine if each number is even or odd. So, de-determine ng function na to if yung number na in-input ni user is even or odd. So, count and display how many are even and how many are odd. So, ika-count daw natin and ipapakita, i-display if kung ilan yung even and ilan yung odd. So, gagamit tayo dito ng loop and conditional. So, dito na tayo sa code. Ito, lakayan lang natin. Ayan. So, dito sa program na to, na ginawa ko, meron tayong dalawang part, yung dalawang main part, which is yung function and yung loop. So, una, punta muna tayo sa function dito. So, etong function na to is, ito yung gagamitin natin para malaman kung isang number is even or odd. So, dito, dito sa def check, even or odd, nagde-declare tayo ng define function. And itong function is pinangalanan natin check, even, odd. And itong variable na num sa loob ng parenthesis is tumatayo siyang placeholder para sa number na ipapasa natin sa function na to. So, ano nga ba key concept nitong function? So, itong define function is, kumbaga ito yung nire-reuse natin na block of code para hindi na natin ulitin yung code, para hindi tayo paulit-ulit. So, pwede natin itong i-call out if gusto nating gawin uli yung specific na code na yon. Yan, para hindi humaba yung code natin. So, dito sa loob ng function, um, dito natin i-determine if even or odd. So, if num daw is %2 equals to 0. So, ano ibig sabihin yan? So, gumamit tayo ng modulo operator. So, ano nga ba yung modulo operator? Yung modulo operator is kinukuha niya yung remainder or tira kapag hinati mo yung number. So, kung ang remainder daw is 0, ibig sabihin walang tira ang division, kaya ito ay even. So, if num%2 is equals to 0, or sa madaling salita, kapag ano lang siya, kapag divisible siya sa 2, ibig sabihin, ang ipiprint niya is even number. Else naman, kapag wala siyang remainder, kapag may remainder siya, print odd number. Ayan, gumamit tayo ng else. So, ito lang yung nasa loob ng define function natin. So, dito naman tayo sa pangalawang part, which is yung for loop. So, dito sa for loop is, inuulit niya lang mula hanggang 1 hanggang n. So, kalimbawa, yung n natin is equals to 5. So, ang ikot niya is magmula 1 hanggang 5. Ayan. So, itong I is iterator natin. And next is yung factorial is equals to factorial times I. So, bawat ikot, yung current value daw ng factorial is imumultiply natin sa current value ng I. Ito. Like, kunwari, 1 times 2 times 3 or 5 times 4 times 3 times 2 hanggang 1. So, since mag-start daw tayo sa 1 hanggang n, ang magiging simula niya is 1. So, 1 times 2 times 3 times 4 hanggang 5. And then, dito tayo sa return factorial.
So, pagtapos ng loop, kapag, na-reach niya na yung 5, um, dito ibabalik niya or ire-return niya yung kumbaga ito yung returning value natin. And then um, dito na tayo sa pag-call out ng function or sa pag-print ng factorial. So, dito sa number equals to int, input, enter a number. So, dito tayo nanghihingi ng number sa user para ma-determine kung ano yung number na i-determine yan. So, dito na tayo sa main program natin or pag-call out ng function. So, dito sa part na to is, dito na natin i-call out yung find factorial function natin. So, dito sa number equals to int, input, enter a number. So, ito yung unang magpa-pop up sa program. Ito yung unang lalabas. So, ayan, makikita nyo, enter a number. Dito manghihingi si user ng number. And dito naman sa print function, print factorial, and then i-call out natin yung function na factorial. Yan. So, kapag nag-input si user ng number, like for example, 5, ayan. So, ipiprint niya tong factorial and then i-execute niya tong function na to, which is yung find factorial function. Since kinall out natin siya, and then i-execute niya tong block of code sa loob ng function. And then, kaya lumabas yung 120. Ayan. So, that is for the problem number 2, which is yung factorial calculator. And then, for the problem 3, which is the simple discount system. So, dito naman sa code na to, write a program that asks for the total amount of a purchase. So, use the function getDiscountAmount to compute and return the final price. The function should give 10% discount if yung amount daw is greater than or equal sa 1,000. Kapag naman hindi greater than or equal sa 1,000, magpiprint siya ng no discount. So, bibigyan lang natin ng 10% discount if yung amount daw na in-input ni user is or yung amount, yan, total amount na in-input ni user is greater than or equal sa 1,000. So, ito yung example of output. Enter total amount, 1,500. Discounted amount, 1,350. So, since mas mataas siya sa 1,000, nagkaroon siya ng discounted amount. Kaya naging 1,350. So, pumunta na tayo sa block of codes natin. Ayan. So, first is ito pala is, gumamit lang tayo dito ng function and, ayan, gumamit lang tayo dito ng function and kinall out natin. First is, magde-define tayo ng function and papangalanan natin tong getDiscount. And, ito yung variable na amount na gagamitin natin. Ayan, so ito yung function na gagamitin natin. And sa loob ng function, if amount is greater than or equal sa 1,000, yung discount na, ito yung calculation if true itong condition na to. If discount daw is equals to total times natin sa 10% or 0.10 in decimal. And yung, ayan, dito sa amount equals to amount minus discount. So, binabawas lang natin yung discount mula dun sa original na amount para makuha yung final discounted na total natin. So, else naman kapag false to, tong condition na to sa if, ipiprint niya no discount. And return amount, so binabalik na lang yung final value ng amount. So, ang ibabalik dito sa amount is kapag true siya dito sa if, ang ibabalik niya is yung final amount. And kapag else naman, ang i-return niya is yung no discount. So, next is yung sa pinakababa, yung kukunin natin yung input ni user. Dito nag-declare lang tayo ng total variable para pag-store natin ang input ni user para dito sa total amount.
And then, ipiprint natin yung discounted amount and then iko-call out natin tong function na 'to, yung get discount function. Which is, ito yung gagamitin natin na code para malaman if yung amount ba na in-enter ni user is um, may discount or no discount. Ayan. So, ito yung final output niya. Enter total amount, 1,500. So, saan siya pasok? Dito sa if statement. Yan. Amount niya is 1,500. So, greater siya sa 1,000. Since true to, ika-calculate niya ngayon yung nasa loob ng if statement. And then, ipiprint niya yung final na discounted amount na 1,350.0. So, naka-zero siya, naka-decimal siya since yung data type natin is float. So, that's all for the for the problem 3, which is the simple discount system. So, that's all for the midterm lab 1 and lab 2 um, codes or problems. Thanks for watching.